yung isinagawa ng pagdinig ng inyong committee tungkol doon sa naging controversial na comprehensive sexuality education. Doon ba sa unang hearing ninyo, isa pa lang ba o nakadalawang hearing na kayo, sir, tungkol doon? Isa pa lang? Isa pa lang. Isa pa lang. So doon ba sa unang hearing, kayo ba'y kumbinsido na talaga ito'y nakakabahala, kaya ang inyong rekomendasyon ay ibasura na, ganap na ibasura itong comprehensive sexuality education? Base dun sa hearing natin, Sally, tinignan namin yung legal basis. Kaya ang unang tanong ko doon nung itong nakaraang pagdinig ay yung legal basis at yung basics. Ano ba ang konsepto nito at saan nanggaling? At sabi sa amin nung representative ng Department of Education na ang legal basis nito ay yung reproductive health law na nung 2012 ay isinabatas. At pag tinignan natin yung reproductive health law, ang sabi doon ay dapat ituro ay yung tinatawag na reproductive health education sa mga adolescents. Ibig sabihin sa mga batang nag-iedad between 10 to 19 years old. So yun ang nakaayon sa batas. At pag sinabi mong reproductive health education, ito yung commonly known sa atin as sex education, yung tinuturo yung part of the body, tinuturo mga iba't ibang parte ng katawan. Kaya ang yung lumabas na DO13 o DO31 ay malayo doon sa reproductive health education. Ito ay sexuality education na malayong malayo sa reproductive health education. Dahil ang sexuality education, tinuturo pa dito yung relationships, yung gender identity, gender orientation, malayong malayo doon sa iniisip ng reproductive health law. Sir, bakit ba binago ng DepEd kung meron na pala dati na reproductive health education, bakit lumabas pa itong comprehensive sexuality education? Ito po ba'y bilang pagsunod dun sa proposed bill na naging controversial din, yung SB 179? Napakagandang tanong yan, Sally. In fact, maagang ilinabas itong ang tawag ng DepEd Comprehensive Sexuality Education. 2018, inilabas na nila itong Department Order, Department Order 31. So bago pa ifinal yung batas, yung SB 1979, ay meron ng Comprehensive Sexuality Education. Hindi malinaw kung bakit nilang inilabas yun. In fact, doon sa pagdinig, hindi klaro kung bakit nila inilabas. Pero aminado ang DepEd na nagkakaroon ng confusion. Ang tawag nga nila, nagkakaroon ng confusion dahil nga iba yung nasa reproductive health law, iba yung inilabas nilang department order. Kaya ang ginagawa nila ngayon, kasalukuyan, ay review nila itong comprehensive sexuality education na inilabas nila dahil nga unang-una, hindi ito naaayon sa reproductive health law at pangalawa, marami talagang maraming concerns at maraming agam-agam yung mga magulang natin dahil in-expand mo no yung reproductive health education na yung ibang konsepto doon malayong-malayo sa kultura natin. So si Education Secretary Sani Angara, meron na po bang initial na pahayag sa inyo kung meron na bang kasi alam ko pag-aaralan po ba yung inyong panukala na ibasura na itong CSE? Sally, nag-usap kami dahil si Senator Sani Secretary Sani nasa Senado last Wednesday, pag-usapan namin to. Pero ayaw ko siya pangunahan dahil alam ko rin ni-review pa nila itong comprehensive sexuality education. Pero napag-usapan namin to, meron din siyang mga suggestion. Pero ayaw ko siya pangunahan dahil baka hindi naman tama na nauuna tayo. Pero ang kagandahan dito, nung nag-usap kami, nandoon rin si Senator Pia na author ng Reproductive Health Law. Yeah, at sabi nga niya, yung RH Law, ang sabi nga niya bilang author at bilang sponsor ng RH Law, sabi nga niya talagang sinadya nilang reproductive health education ang ituro. Dahil nga, unang-una yung sexuality ay komplikadong ituro. Pangalawa,
yan din ang napag-usapan nung 2012 nung nagdebate, mahabang debate to eh. Marami ring very emotional yung naging debate at dahil nga mahaba yung debate, ang napagkasunduan nila nung una ay yung reproductive health education. Sir, hindi kaya naipanganak itong comprehensive sexuality education ay dahil doon sa ipinatupad na reproductive health education ay hindi ito naging effective para mapigilan yung pagtaas ng teenage pregnancy? Hindi po kaya yung dahilan kaya biglang lumitaw itong CSE? Actually, Selly, pag titignan mo yung datos, bumababa ang bilang ng teenage pregnancies. Noong 2012, mga 200,000, bumaba na ngayon 140,000. Of course, ang 140,000 malaki pa rin, no, kung tutuusin. Pero bumababa siya. Tinanong ko rin yun sa pagdinig at yung sagot ay hindi rin nila matukoy kung bakit. Pero sigurado ako, isa sa dahilan dyan ay yung reproductive health law. Kasi yung reproductive health law, ginawa ng mandato na mag-distribute ng mga contraceptives sa mga health centers natin. At kung sinong gustong kumuha ng contraceptives, pwede silang pumunta sa health centers natin. Tingin ko, personally, tingin ko meron ring epekto yan. Pero yung comprehensive sexuality education, 2018 lang lumabas yan eh. No, pero yung pagbaba, nag-umpisa mga 2012 to 2013. So sir, ano sa tingin ninyo? Kung mahusay lang na maipapatupad yung reproductive health education na ito'y nakabase nga sa RH law, mapipigilan ang pagtaas ng teenage pregnancy at hindi na kailangan na magpasa ng panibagong batas ang Kongreso tulad nga nito isinusulong ni Senator Risa na prevention of adolescent pregnancy. Sa tingin nyo, hindi na kailangan kung mahusay na maipatutupad itong reproductive health education na ito'y nakabase nga dun sa RH law? Sally, hindi natin pwedeng hindi pwedeng isang solution lang dito sa pag-address natin sa teenage pregnancies. Hindi pwedeng reproductive health education lang ang solusyon para ma-address natin itong teenage pregnancies. Importante na marami tayong ginagamit na mechanism o na solusyon. Isa na dyan ang papel ng mga magulang. Yung mga magulang, napakalaki ang kanilang maigagawa para mapigilan natin itong teenage pregnancies. Yung mga magulang rin natin, dapat nating i-educate, turuan rin natin sila. Paano nila kausapin yung mga anak nila? Saan ba nakakakuha ngayon ng mga idea yung mga anak nila tungkol sa tungkol sa sex, tungkol sa mga ganitong bagay? Ngayon, alam natin na ang internet napakabilis na kumuha ng mga ganitong impormasyon. Kaya yung mga bata exposed. So, ang punto ko lang naman, yung mga magulang natin, meron ring papel na dapat gampanan. Yung reproductive health education, importante yan sa mga eskwelahan natin. Pero mas importante ang papel ng mga magulang natin. At importante na yung mga magulang natin natuturuan natin. So sir, hindi kayo nag-withdraw ng pirma doon sa committee report ng SB 179, tama po ba? Hindi ako nag-withdraw, Sally, dahil napakinggan ko si Senator Risa na pumayag siyang i-substitute yung kanyang bill. No? So, ganito naman yung proseso natin. Kung may mga agam-agam, pinagdedebatihan at pinapalitan, inaamendahan yung batas. No? So, in effect, ito ay isang amenda. Kaya patuloy pa ng pagdedebatihan kahit na naamendahan yung batas na yun. Pero Sally, bigyan kita ng halimbawa. No? Kasi baka dapat klaro ito. Sa mga itong comprehensive sexuality education ng pinapatupad ng DepEd, isa sa mga references niya dyan ay yung UNESCO Technical Guide. At dito nagkakaroon ng agam-agam yung mga Christian groups. Dahil itong UNESCO Technical Guide, tinitignan ko ngayon sa telepono ko, gusto lang magturo ng sexuality education as early as 5 years old. Pero mo na sa kindergarten na, tuturuan mo na kaagad ng sexuality education. At isa sa mga tuturo nila, ito babasahin ko, it is natural for human beings to enjoy their bodies and being close to others throughout their lives.
So imagine mo 5 years old, tuturuan mo na mag-enjoy their bodies. Parang hindi yan naaayon sa kultura natin. At nakasulat nga dito, ito bigyan kita basahin ko. Understand the physical enjoyment and excitement are natural human feelings, and this can involve physical closeness to other people. So ito tuturo na natin sa mga bata natin. Siguro sa Europa baka Applicable sa kanilang naaayon kultura. yan sa kanilang kultura. Pero sa atin sigurado hindi yan naaayon sa atin dahil ang mga bata sa atin dapat ang tinuturo natin sa kanila magbasa, magbilang at makipaghalubilo sa kanilang mga kaibigan. Pero doon sa substitute bill, tinanggal na ho yun ni Senator Risa dahil nga yung basihan ng Yeah. agam-agam ng marami hong grupo like yung grupo nga ni dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno. So sa tingin niyo sir, yung substitute bill mas magiging acceptable na sa maraming senador at other sector? Kailangan pag-aralan pa mabuti, Selly, dahil marami dito hindi mo makikita pag binasa mo lang. Dapat i-cross-reference mo. Like for example, yung international standards, pag binasa mo, parang okay lang yung international standards, walang mali. Pero pag yan ay dinugtong mo doon sa UNESCO Technical Guide, lalo na doon sa WHO Technical Guide, mas grabe yun sa WHO Technical Guide. Gusto nila magturo ng sexuality education as early as 0 to 4 years old. So, masyadong naman liberal yun para sa atin. Sabi ni Marlon Ramos, pero wala naman yung UNESCO and WHO guidelines sa curriculum ng DepEd Department Order 31 ba yun o 13? Wala 31. naman. Wala naman daw yung UNESCO and wala WHO siyang guidelines. Wala siya explicitly. No? Wala siya Pero- explicitly sa curriculum. Pero, pag tinanong mo ang mga guro, at ito importante, makuusap yung mga guro. Ako, tinatanong ko yung mga guro natin dito sa Valenzuela. Pwede nilang gamiting reference yung UNESCO Technical Guide. So, ibig sabihin, pag binasa mo kasing curriculum, very general siya. So, ang mga guro natin, pwede rin silang gumamit ng mga reference. At isa sa mga reference pwede nilang gamitin ay yung UNESCO Technical Guide dahil nakasaad yan doon sa DO31.